Diyos, sa ating Lucid Kids, kaya yung mga bata, sunod sila naman, no? Praise the Lord. Nakakatuwa nung makita yung mga bata nagpupuri sa Lord. Hindi lang sila magaling sa TikTok, no? Magaling sila sa pagpapasalamat, pagsayaw, pag-awit sa Panginoon. Sige, salamat po sa Diyos. Nandito na tayo sa salita ng Panginoon. Muli, we are welcoming everybody sa Jesus Coffee Church. Ako po si Pastor Ruban. Mga kapatid natin joining us first time, second time. Okay lang po kaway-kaway. Welcome! Ayan, salamat sa Lord, ha? Welcome po. Salamat sa Panginoon. Ito ang ating second service. Kanina nandun tayo sa Las Piñas sa GIG Mall. And now, we're proceeding to the Word of God sa John chapter 15. Pero bago po natin basahin, ang mapapansin nyo dito sa bagong building natin, yung sound, tumatalbog or nag-e-echo. Kaya kailangan po natin ng mga acoustic panels. Ayan, sa acoustic panels na yan, makikita natin sa slide natin, i-back na yan. Back, yan. Sa acoustic panels natin, makikita natin dito sa pictures na dito, mga kapatid, ito yung mag-a-absorb ng sounds para hindi na siya babalik. No? So, ayan. Ito yung magiging itsura na yan. Praise the Lord yan. So, dito po, mga kapatid, makikita natin kung paano yung sound natin mas, ang dating sa inyo, parang may konting no? Nasa ilalim ng banga. Medyo lang. Pero pag nalagyan na natin, mas klaro na yung tunog. Diba? At the same time, yung nasa taas, sa side, kaya gusto natin na lahat tayo ay maging bahagi sa pagtatayo ng tahanan ng Panginoon. Kaya alam niyo, huwag yun lang. Mamalitin ng Diyos natin, kaya-kaya kanyang pagpalain. Amen ba? Sino rito gusto niya pagpalain siya ni Lord, tapos magbibigay siya sa gawain? Sige, mag-pray tayo, mag-pray natin. Taas kamay, sino gusto nito? Bless ka ni Lord. Alam niyo, hindi lang yan ha. Nangyari na yan. Pinagpala siya ng Panginoon at ibinigay niya lang para sa Lord. Ako rin gusto ko i-bless ako ni Lord. Kaya, let's lift up our heads as we pray. Panginoon, pagpalain niyo po ang bawat kamay na nakataas sa mga oras na ito, Lord, na nangako kami. Na kapag binless mo kami, Lord, magbibigay kami lalo sa iyong gawain. Lord, ang mga kamay na ito, hindi lamang nakataas, bukas na magbibigay, bukas din kami makakatanggap sa iyo, Lord. Hindi lamang mga kamay namin ang aming nahandog, maging mga puso namin, na maging tapat at loob, na kapag pinagpala mo kami, hindi ka namin kakalimutan. Lord, i-bless mo mga negosyo, i-bless mo mga trabaho, lahat ng gawa ng kanilang kamay, Panginoon, pagpalain mo. At higitan mo pa, Lord, yung kanilang tinatanggap upang maging pagpapala sila, O Diyos, sa iyong simbahan. Muli, we believe, we receive the blessing in Jesus' mighty name. Everybody said, Amen. Sige, pagpapala natin si Lord. Sige po, basahin po natin ang sinasabi ng salita ng Panginoon in John chapter 15, verse 11 tayo, mga kapatid, hanggang 30. Andiyan na kayo? Ready na tayo? Alright. Sige, sabi ng salita ng Panginoon, verse 11, David, let's go. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay upang mapa sa inyo ang kagalakan ko. At ang sa gayon, manubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos. Magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Ang pinakadakilang pag-ibig ko sa iyo ay maaaring taglayin ng sinuman para sa kanyang mga kaibigan ay ang ialay ang kanyang buhay para sa kanila. Panginoon, aming Diyos na masalangit, nagpapasalamat po kami sa banal ng salita. Pagpanain mo ito sa puso namin. Nandito kami para makatanggap ng pagpapala ng salita mo. Kaya Lord, i-bless mo kami lahat. Mula ulo hanggang talampakan, lahat kami, Panginoon, magpapag-amin sa iyo, puso't kaluluwa. Kaya Lord, buksan mo ang aming mga puso. Hindi lamang maging tagapakinig ng salita. Sa buhay ang bawat marinig at mabago-bago ang aming buhay. Holy Lord, bless us with wisdom, knowledge, and understanding. Kami lahat ay handang makinig sa iyo. Mangaral, mangusap ka, magturo ka sa amin. Makikinig
Sa pangalan ni Jesus. Sige po, palakpakan natin salita ng Panginoon. Pwede na tayo. Opo, mga kapatid. Excuse me, yung pang-pindot dito. Salamat sa Diyos na buhay. Mag-ibigati ko kayo ng magandang hapon. Kaya pa ang gagawin. Sige, pakinggan naman yung katabi natin. Pagpalain natin, sasabi mo sa kanya, pinagpahan ng hapon. God bless. Bless ba tayo? Bless na bless. Bless ba tayo? Bless na bless. Bless na bless kami. Salamat sa Panginoon. Ngayon po, ang mensahe natin bago tayo magsimula, gusto ko na simulan sa tanong. Kayo ba rin nag-killjoy na rin sa buhay niyo? O may kilala kayong killjoy? Yung iba nagsasayaw na kanina, joy of the Lord. Yung isa na ko. May kilala kayong gano'n na talagang kumakanta na, nagpupuri na. Hindi lang sa church. No? Minsan kahit sa mga celebration sa bahay, saya, celebrate, mabuti ang Lord. Layo ng tingin. Di ba kilala kang gano'n? Minsan parang ano nangyayari sa'yo? Parang hindi ka masaya, hindi ka magala. Yung alam mo yung nagsishare ka, maraming ginawa ni Lord sa buhay ko. Ang galing ng Lord, punong-puno ng magpapala, kumikilos ang Lord. Tapos yan, no? Hindi ka ba nasisiyahan? Hindi ka ba nagagalak sa mga naririnig mo? Tandaan niyo po mga kapatid, ang gusto ng ating Panginoon ay hindi tayo mag-enjoy. Isipin niyo ang Diyos na gumawa sa atin, ang gusto niya magkaroon ka sa buhay mo ng kagalakan. Amen? Mabuhay tayo ng may kagalakan. Tingin kayo lahat ito. Ang Diyos natin ay Diyos ng kagalakan. Huwag mong isipin na ang Diyos natin parang may nakabalo, may sintro, nasa na yung mga tao na yung papaluin ko yan. Hindi siya ganoon. Pero darating ang araw na magiging ganoon siya. Hahatulan niya ang sanlibutan. Pero alam niyo ba, dahil sa pagmamahal niya sa atin, God is the source of our joy and He wants us to live a joyful life. Amen! Alam niyo ba, dumating si Jesus para mabuhay tayo ng ganap at kasiyasiya. Kaya sa buhay po natin ngayon, mga kapatid, ang nais ng Diyos is for us to live in the fullness of joy. Sabihin nga po natin, fullness of joy. Ayan, sige, sabihin mo sa katabi mo, fullness of joy. Ayan. Ang ating Panginoon, gusto niya mabuhay tayo ng punong-puno ng kagalakan. Kapag narinig po natin yung joy at yung lumalabas or naiisip din chicken joy pa sa pwede din, pwede. Masaya. O kayo, gutom na kayo, mag-dinner na eh. Ano mga pasok sa isipan nyo? Because joy is different from happiness. Magkaiba po yung joy, magkaiba yung happiness. Actually, kung ako may-ari ng Jollibee ni chicken joy, chicken happiness. Kasi kapag may chicken, may joy ka. Pag wala kang chicken, wala kang pamili, joy, diba? Pero magkaiba kasi ang joy and happiness. Pakinggan nyo. Ang happiness nakadepende sa happenings. Kapag maraming pagkain, happy ka. Mga kabataan, pag may bago kang gadget, nag-reply siya sa'yo, happy ka. Kapag wala kang sakit, malakas ka, happy ka. Pag bago sweldo, may pera, happy ang tao. But joy is different. Because happiness depends on the external happenings. Kung ano nangyayari sa paligid mo. But joy comes not from the outside. It comes from the inside. Na kahit walang chicken, walang bagong gadget, kahit may mga challenges, may mahirap na pinagdadaanan, pero pa rin kagalakan. Sapagkat ang kagalakan ay nanggagaling sa Diyos. Amen? So, sa buhay natin, bilang anak ng Diyos, dapat makita sa atin ang pamumuhay na may kagalakan. Alam niyo ba sa mga Jesus movie,
kailangan mo ng kagalingan. Punta ka kay Lord. Si Jesus dyan, yung nakaputi. Hindi ganun. Punta ka kay Jesus yung pinakapogi. Hindi ganun. Normal lang si Jesus. Sakto lang yung kapugian niya. Tignan nyo. Paano nila nakikilala si Jesus ng iba? Paano nakikilala si Jesus na different man? Sino si Jesus doon? Paano? Si Jesus ay may kagalakan na nakikita sa kanyang mukha, sa kanyang mga ngiti, sa kanyang mga mata. Kakaiba ang kanyang pamumuhay. Amen? Tanungin ko kayo, ano ang pinagkaiba natin sa mundo? Ano ang pinagkaiba mo sa kapitbahay mo na kung parehas din kayo may problema sa pera? Ano ang pinagkaiba natin bilang mga anak ng Diyos sa classmate mong nangunopia? Parehas din kayo nag-exam, parehas kayo estudyante. Anong pagkakaiba natin? Parehas din tayong dumadaan sa pagsubok. Ang pagkakaiba natin, hinaharap natin ang buhay, mga pagsubok na yan na may kagalakan sa puso. Amen? At yung kagalakan na yun, makikita mo sa mga mata, sa mga ngiti ng mga anak ng Diyos. Sige, pati na mo na yung katabi mo, ngitian mo siya. Kita ba? Kita ba? Mukha ba siya walang problema? So, parang walang problema. Parang best of the best. Pero totoo, nakakangiti yung anak mo, pero dahil may joy, yung pagsubok lumiliit. Yung katabi mo, kahit may mga pinagdadaanan sa buhay, pagod. Pero pag tinignan mo, parang relax na relax. Alam niyo kung bakit? Yan ang nagagawa ng kagalakan ng Diyos. Kaya sa ating mga Kristiyano, gusto ng Panginoon, mabuhay tayo ng may kagalakan. At ang kagalakan ay nanggagaling na ito kay Lord. Sa Diyos po yan nanggagaling. Bigyan mo lang kayo ng konting Bible study. The word joy is the word, yun yung isa next one. Sa Hebrew, simcha. Sabihin niya natin simcha. Sa Greek word is the word chara. Ito po dito galing yung salitang charisma. Ano nga yan? Charisma. Narinig niyo yan? Lakas ng charisma nito. Ibig sabihin, punong-puno siya ng joy. Ang ibig sabihin ng joy is kagalakan, pagbubunyi, pagdiriwang. Yan po yun, no? Minsan, tayo mga Kristiyano, nawawala ba tayo ng joy? O natatakpan ng yung joy sa atin? Meron pa tayong joy ni Lord eh. Ang problema lang sa atin, na-dedrain, natatabunan. Tama ba? May mga pinagdadaanan kasi tayo. May mga killjoy din sa buhay natin. Alam niyo yung mga killjoy sa buhay natin? Alam niyo number one, na killjoy yun. Sin and disobedience. Ang sumisira sa atin ng kagalakan ng kasalanan. Subukan niyo po sa pamilya. Bakit nag-aaway yung mga kabataan? Bakit nag-aaway nila nanay nila? Dahil saan? Sumusuway. Galit-galit yung nanay niya, tatay niya. Bakit? Pasukin na tatay. Hindi sumusunod. Gusto niyo maging maayos ang relasyon ninyo? Iwasan mo ang kasalanan, maging masunurin. Ganun din sa mag-aasawa. Pag dumating at pumasok ang kasalanan, ang pagsuway sa sinasabi ng Panginoon, nagkakaroon mo ng hindi pagkakaunawaan. Ano ba? Alam mo ba sabi ni David? Psalm 51:12, sana'y ibalik sa akin ang kagalakan na naramdaman ko nung unang iniligtas niyo ako. Alam niyo ba yun? Nandun na sa kay Lord eh. Kaso nagkasala siya kay Bathsheba. Kaya alam niyo wala yung natabunan yung joy ng guilt. Nag-guilty siya sa kanyang ginawa. Hiyang-hiya ngayon siya dun sa kanyang pamumuhay dahil saan? Because of sin. Because of disobedience. Pangalawa, bakit walang joy ang mga Kristiyano? Dahil sa worry at fear. Nabubuhay tayo sa takot at alala. Alam niyo sabi ng Bible, basahin po natin. Wow! Kayo, mabalisa, patungkol sa ano? Ano ang alalahanin niyo ngayon? Meral, tumaas. Tubig, tumaas din. High blood, tumaas. Sugar, tumaas. Lahat na tumaas.
yan, sa halip, ipaalam nyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos na may pasasalamat sa pamamagitan ng ano? Amin. At ang manalangin, paghihiling, may paghihiling. Pakinggan nyo ito walang naidadagdag na oras o buhay mo kapag nag-aalala ka. Lalo ka lang nalulubog, lalo ka lang nalulungkot kapag nag-aalala ka. Tama ba? At kapag masyado ka ng alala, masyado ka ng takot, nadadamay lahat sa pamilya. Nagiging irritable ka. Nagsusungitan mo yung mga anak mo, yung asawa mo, nasusungitan mo. Bakit? Kaalala ka eh. So ano kailangan gawin natin? Dapat manalangin tayo. Dali natin, Lord, hindi ko alam kung paano darating ang mga provision, pero alam ko, hindi mo kami pababayaan. Panginoon, ang dami mo mga iniisip, pero Diyos, higit ka pa sa mga pagsubok na ito. Marami akong problema, totoo, may mga hinahanap akong bayarin, suliranin, pero mas malaki pa rin ang kapangyarihan mo sa mga problema. Para natin at hingin natin sa Diyos. Bakit hindi masaya? Bakit walang kagalakan? Alam niyo, number 3, bakit hindi tayo nakakaranas ng kagalakan? Dahil sa pagkukumpara. Sino po rito taas kamay? May Facebook. Diba? Wala ng Facebook. Ano, president pa rin? Sobra naman yan. Diba? Nagpa-browse kayo sa social media? Nakita mo yung classmate mo, nung high school, may bagong bahay, nasa hotel, nagka-travel, may bagong kotse, bagong gadget, grabe, ganda, wago ng anak. Tapos tumingin sa sarili mo, buti pa sila. Meron kami, wala. Naranasan niyo yun? Tapos hindi ka na masaya sa buhay niyo. Kaya alam niyo ang susi, simple lang. Huwag ka muna mag-browse. Huwag mong bilangin yung pagpapala sa iba, ang bilangin mo yung pagpapala ng Diyos sa buhay. Browse ka lang. Grabe yung asawa niya, ang ganda. Ang gwapo. Mukhang bata. Tapos tumingin ka sa sarili mo, tumingin ka sa asawa mo. Sinungitan mo na, nainis ka na. Bakit? Hindi mo para mo yung sarili mo. Tandaan mo, ang buhay natin sa Panginoon, hindi ito paunahan makakuha ng blessing. Ang buhay natin sa Panginoon, patatagan, mananatiling tapat hanggang wakas sa kanyang pagbabalik. Kasi may mga nakakuha ng blessing pero nawala na. May mga nakapagsimula, nakakuha ng blessing pero hindi nagpatuloy. Tandaan mo sinabi ni Jesus, ang mananatiling tapat hanggang wakas ay maliligtas. Kaya sa buhay natin, mga kapatid, para tayo ay laging may kagalakan ng Diyos, full of joy, full of hope, importante na huwag na tayo magkukumpara. Kung ano yung meron tayo, ipagpasalamat natin sa Diyos. Amen? Pangalawa, kaya pang-apat, kaya walang kagalakan, tuyo tayo sa ating spiritual na buhay. Totoo po yun. Sino rito ang aming kakat? Ako, ganun ako na muna. Aaminin ko kapag hindi ako nakaka-attend ng church, hindi ako nakapagbasa ng Bible, nakakapag-pray, anong kulang? Meron nasa niyo yun? Parang matutuyo. May mga nangyayari hindi magaganda. Hirap. Kulang. Alam niyo, hindi lang physical food ang kailangan ng tao. Ang kailangan ng tao, spiritual food. Ano po mangyayari sa isang tao kapag hindi kumain ng tinapay? Sagot. Kakain kayo ng kanin. Ay, hindi ako kumain ng tinapay. Kanin na lang. Hindi. Magugutom ka. Alam mo naman yung spiritual natin buhay. Gutom tayo sa spiritual. At hindi ko kayang punuan ng pagkain pisikal. Sabi ni Jesus, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Mateo 4:4. Naintindihan niyo po? Kung sinabi ni Jesus na kailangan natin ng salita ng Diyos, pakinggan niyo to. Kahit anong kain mo, kahit anong punta mo sa lugar na maganda, kahit anong inumin mo, kahit anong tulog, kahit anong pahinga, kahit anong manood
physical na katawan, pero meron din tayong kaluluwa. Ang ating kaluluwa o soul, ang pagkain niya ng salita ng Diyos. Meron kayong timbangan sa bahay. O ayaw niyo talagang bumili ng timbangan. Pastor, ayoko niyan, allergic ako sa timbangan. Ano yan? Ano yan? Takpan ka niya. Itapo mo yan. Sinungaling yan. Sinungaling yan. Sa bahay, pagkakagising, gagawin mo lang siya. Tapos may malapit na salamin. Tinitignan niyo ba yung sarili niyo sa salamin? Okay, good. Tinitignan niyo ba yung tinitimbang niyo ba yung sarili niyo? Galing kasing buffet, pastor. Kagabi, dami kinain. Gabi na, nagsamgyup pa kami, nakakapig pa kami, nag-cheesecake pa ako. Tapos tinitimbang ako. Alam mo, maganda tinitimbang natin. Para malaman mo kung sumusobra ka na o nagkukulang ka. Tama ba? Baka makita mo, nag-gain ako ng mga 1 kilo. Okay lang yan, consistent naman. Everyday 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo. Pag gano'n ang buhay mo, sumusobra ka, ano kailangan mo gawin? Magka-adjust ka diba? Pero kung wala kang timbangan, kita mo, hindi mo mabahay ko, hindi rin ka. So napakahalaga po na ma-evaluate natin yung sarili natin. Sobra na ba ako sa pagsasaya? At wala na akong panahon sa Diyos? Bakit ko sinasabi ko? Kasi pwede mong gawin ang lahat ng pwede mong gawin sa mundo. Pero sabi ko sa iyo, hindi lahat ng ginagawa mo para sa ikabuluhan mo. Kailangan magkaroon ng balance. Huwag natin kalimutan ang ating spiritual na pamumuhay. Amen? Excited ba kayo sa mga kainan, sa mga celebration? Kung gaano na excited doon, lalo na kapag salita ng Diyos. Kasi totoo, yung mga kinain natin, makakalimutan na natin. Pero yung aral galing sa salita ng Diyos, dadalhin mo magpawalang hanggan. Diba? Panghuli, panglima, bakit ang mga tao ay walang kagalakan? Simple lang. Pagod lang sila. Kulang sa tulog, puyat, hindi masyadong kumain. Tingnan mo yung katabi mo, bakit kanina sumasagot kayo siya parang wala? Baka pagod siya. Baka kulang sa, exercise. Kasi pinapawisan ka naging active ka. Alam niyo ba si Elijah, prophet, major? Alam mo si Elijah, pag sinabi niya, bumaba ang apoy sa langit, bumababa ang apoy sa langit. Pag sinabi ni Elijah, walang ulan, walang hamon, tagtuyin talaga. 3.5 years nangyayari yun. Alam niyo ba kung nangyari sa kanya? Masahin niyo, mag-isa siyang pumunta sa ilang, pagod na pagod siya. Lumakad ng maghapon. Tapos naupo siya sa isang puno. Sabi niya, Lord, kunin niyo na ako. Ako po'y hirap na mabuli pang mamatay na ako. Grabe, powerful prophet. Pero na-burn out. Ayaw niya na mabuhay. Alam mo kung bakit? Hindi dahil wala siyang relasyon sa Diyos. Kinakausap na nananalangin kaya. Alam mo kung ang problema niya? Kaya isang mensahe sa atin ng Panginoon, kailangan din ang katawan natin ang pahinga. Naranasan niyo yung pagod na pagod kayo, o may kilala kayo sa loob ng tahanan, pag-uwi ng galing trabaho, okay lang, sige, bukas na tayo ng pusa. O kumain ka na, okay na, sige na, pagod na ako eh. Hanggang naging routine na lang yung kanyang pagtatrabaho, tuloy-tuloy na lang, at hindi na nagkakaroon ng oras sa pamilya, sa mga anak, hindi na nakakapag-usap ng maayos. Alam mo, simple lang. Gusto niyo ba makaroon ng kagalakan ng pagsasama ninyo? Kailangan din ang pahinga. Kailangan din nag-date kayong mag-asawa. Hindi ba? Minsan kasi nakakalimutan niyo. Kailangan lumalabas din. Sa mga lalaki, nagbabasketball. O kami ngayon, nagpipiketball kami sa mga bahay. Pinapawisan. Dalawa kami masaya kami. Kailangan ng katawan. Para magkaroon ng kagalakan.
ay tapat sa kanyang pangako. Ang Diyos ay lagi nating kasama. Hindi tayo mababayaan kailanman. Mabuti at tapat ang Panginoon. Kahit anong nangyayari sa buhay ko, makakaranas ako ng kagalakan. Bakit? Merong Diyos na mabuti, tapat at makapangyarihan na kumikilos sa buhay ko kahit anong nangyayari sa akin. At yung kanyang pagkilos, hindi ko man nagugustuhan, pero alam ko para yun sa aking ikabubuti. Amen? So, paano po tayo magkakaroon ng joy? Tatlong bagay lang, mabilisan ko. Number one, ang kailangan natin gawin, ma-develop sa atin yung habit ng pagpupuri at pagpapasalamat. Can you say that? Praising and thanksgiving. Tayo mga Pilipino, talagang likas na sa ating kumanta. Tama po ba? Kahit na buka ako sa mga bandang probinsya, di ko alam kung hanggang dito o gano'n lang. Pag may namin, kumakanta din sa videoke, no? May nakita kayo gano'n? Kumakanta din, no? So, likas na sa atin. Ano yung kailangan na lang natin gawin? Piliin natin yung kakantahin natin. Ang kantahin natin yung mga makalangit na awitin na magpapalakas sa atin at magtuturo sa atin kung gaano kadakilang ang Diyos. Kanina kinakanta, di ba? How great is our God. Dakila ka Diyos? Sing with me, how great is. Makikita mo, pag may sakit, magkakaroon ka mo rin ng Diyos. Bakit? Dakila ka. Dakila ka rin siya. Kailangan na-develop natin yung habit na tayo nagpupuri, kumakanta, nagpapasalamat sa Diyos. Nasa biyahe ka, mag-headset ka, mag-worship ka kayo. Nagdadrive ka, mag-worship ka kayo. Naghuhugas ka ng plato, kumanta ka kayo. Naglalaba ka, kumanta ka para kay Lord. Amen! Ang taong masayahin, kumakanta yan sa Panginoon. Tama ba? Pero yung taong malungkutin, anong nangyari? Tumatahimik na lang at nag-aalala. Philippians 4 verse 6. Basahin po natin. Magalak kayong lagi sa Panginoon. Muli kong sasabihin, sabi niya, rejoice in the Lord. I say it again, rejoice. Alam niyo bang utos ito? Magalak ka! Maging masaya ka sa Panginoon. Bakit? Mabuti ba ang Diyos? May panahon ba sa buhay na siguro, naranasan niyo na bakit ang saya-saya niya pag kumakanta? Palakpak, tumatalon pa. Hindi mo alam yung tao na yun, pagod na rin sa buhay. Pero pinili niyang purihin ang Diyos. Kasi maraming pagkakataon sa buhay natin, hindi naman lahat panahon ng pagpapala. Minsan, panahon ng pagsubok. Na mas nagiging totoo yung pagpupuri mo sa Diyos kahit may pagsubok ka, kumakanta ka pa rin para sa Kanya. Ibig sabihin, nagagawa mo yung nagagala ka saan? Sa Panginoon. Sabi dito, huwag kayong mabalisa tungkol sa anong bagay. Alam niyo, ang sabi ng Bible, pakinggan niyo ito. Kapag nag-worry tayo, nag-aalala, ano ba yung worry? Ito po yung matinding pag-iisip sa isang bagay. Parang kumunoy. Kapag ginawa mo, inisip mo ng inisip, gumalaw ka ng gumalaw sa kumunoy, ano mangyayari sa'yo? Lulubog ka. Hindi ka na makakaako. Ganon din yung ginagawa ng worry. Pag inisip mo ng inisip yung sakit, inisip mo ng inisip yung problema, inisip mo ng inisip yung bayarin, ano mangyayari sa'yo? Masaya ka pa ba sa buhay mo? Susungitan mo lahat. Galit ka sa tao. Ayaw mo lumabas. Mami, punta tayo. Ayaw ka na, makita! Tama ba? So instead of worrying, anong sabi ng Bible? Mag-pray ka. Ipaalam mo ang inyong kahilingan sa Diyos na meron masasalamat. Lord, salamat. Kahit na may mga pagsuko kami, malakas pa rin kami. Kahit na may mga suliranin kami, hindi mo kami papabayaan. Alam niyo yung kwento ng Maya? Alam niyo yung Maya? Ang ibong maliit. Sa umaga, kuwakan na yan, di ba? Alam mo pinakanta niyan? Makanta yung mga maliit. Joy of the Lord, joy of the Lord. Makanta yan.
Habang kumakanta siya, saya-saya niya. Ando siya sa bintana ng bahay. Napatuloy siya sa kanyang sarili. Kumakanta ako pero ang itim ko. Tapos sabi niya, ang itim ko pa. Napatingin siya dun sa isang ibon. Agila. Buti pa yung agila. Malaki, malapad ang kanyang mga mata. Ako ang liit ko. Siya ang laki niya. Ako ang baba lang ng lipaw. Sabi niya sa agila, wow, nakakapunta sa mga bundok. Ano yan, agila? Sabi niya sa agila, siguro ikaw na ang pinakamasayang ibon. Sumagot yung agila. Nalungkot siya. Sabi niya, di ako masaya. Ang gusto ko, maging tulad ng peacock. Ano yung peacock? Gumagano yung balahibo. Ang ganda ng balahibo. Pero may balahibo na daming kulay. Premium ang kulay. Grabe. Pag nilagay ko sa samgyup, talaga. Sabi, di ba pag bumubo ka, ang ganda. Tanungin natin siya kung siya ang pinakamasayang ibon. Tinanong yung peacock. Pakinggan niya sa ng peacock. Sabi niya, ikaw yung pinakamasayang ibon kasi ganda ng premium talaga. Lahat ng mga tao hinihintay bumubo yan. Ano sumagot yung peacock? Sabi niya, actually, hindi ako masaya. Kasi lagi akong nakatulog. Gusto kong maging tulad mo, Maya, kasi malaya ka. Ano ang aral sa istorya? Kapag lagi natin kinukumpara ang ating sarili sa iba, hindi natin nakikita ang magagandang bagay na binigay sa atin ng Diyos. Bawat isa sa atin ay may mga bagay na may pagpapasalamat natin sa Panginoon. Amen? Meron kang ipagpapasalamat sa Diyos. Umawit ka, magpuri ka sa Panginoon. Sanayin mo ang sarili mo, laging umawit, nagagalak, at nagpapasalamat. Ano sabi ng salita ng Diyos? Thessalonica, magalak kayong lagi. Wow, sabi niya, magalak kayong lagi. Palagi kayong manalangin. Ano ba? Magpasalamat kayo saan? Basahin niyo po, magpasalamat kayo saan? Tuwing kailan? Pag may blessing? Ano ibig sabihin? Mabuti man o hindi ang pinagdadaanan mo, sa lahat ng pagkakataon magpapasalamat ka. Bakit? Kasi may ginagawang maganda ang Diyos. Hindi mo man nakikita pero ang ending ng maganda. Amen! Minsan, puro tayo reklamo kung para ng ibang sarili natin sa ibang tao. Nakakalimutan natin magpasalamat. Meron isang pamilya, pupunta sila, alam niyo ba? Sakay tayo ng barko, mag-travel tayo, papunta doon, maganda yun. Eh yung kanyang anak, natagat ng aso. So, yung barko na sasakyan nila, na-miss nila. Nagreklamo ba sila? Hindi. Alam mo sabi nila? Salamat Lord, kahit na nakagat ng aso, magaling naman itong anak ko. Alam niyo kung anong barko yung kanilang hindi nasakyan? Titanic. Ano yan sa Titanic? Minsan yung pangyayari sa buhay natin, akala natin may masamang nangyari hanggang doon na lang. Hindi mo alam, inililigtas ka ng Diyos sa kahaman.
Huwag po tayo lalayo. Sapagkat ang Diyos ang source ng kagalakan. Siya ang magbibigay ng kagalakan, ang banal na Espiritu. Ngayon mga kapatid, sabi sa John 15:4, binasa natin ito kanina, ito yung context, basahin mo. John 15:4, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Post lang. Sipin. Hindi malayo ang Diyos. Sino ang lumalayo sa Diyos? Pero kapag nanatili tayo sa Diyos, sabi niya, magbubunga ka ng sagana, pero hindi ka mananatili sa puno, hindi ka magbubunga. Parang sanga na pinutol mo sa puno, ano mangyayari sa sanga? Matutuyo. Matutuyo siya. Hindi siya magiging mabunga. Pero kapag siya ay kinonekta sa puno, magiging mabunga siya. At isa sa bunga ng Espiritu ay ang kagalakan. Amen? The fruit of the Spirit is love, joy. Kailangan connected tayo sa Lord. At paano bang ibig sabihin ng connected tayo sa Diyos? Simple lang po. Sumunod na verse, basahin niyo. Maintindihan natin yan. Kung paano iibig ako ng Ama, ganyan naman iibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad niyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa akin. So, ang ibig sabihin po nila ng ating Panginoon pala, ang pananatili sa Diyos, ay ibig sabihin ay ang pagsunod natin sa inuutos ng Diyos. Hindi natin pwedeng sabihin na tayo ay nananatili pero sumusuway naman tayo sa Panginoon. Napakahalaga po nito. Kaya sabi ng Psalm 16:11, in your presence, Lord, you show me the path of life. In your presence, there's fullness of joy. Kapag humihiwalay tayo sa Panginoon, tandaan niyo, mawawala tayo. Mabubuhay sa galit, sa uot, sa manang loob, kalungkutan, alala. Pero kapag nananatili tayo, sumusunod tayo, punong-puno ng kagalakan. Meron sinabi si Jeremiah. Jeremiah 15:16. Sabi niya, your words were found and I ate them. Masaya mong kumain? Yes or no? Ano naman di kayo masaya? May pagkain niya ka mamaya? Meron ba? Masaya tayo pag kumakain? Ganun din yung word of God. Sabi niya, your words to me are joy and rejoicing of my heart. Yung Bible, kapag binabasa mo ito po, sinasabuhay mo, makakaranas ka ng kagalakan sa puso mo. Actually, ang totoo niya, yung pagpunta mo dito, yung pag-attend mo sa gawain, nakakarinig ka ng word. Naranasan niyo ba paglabas mo dito, parang ang gaan-gaan sa pakiramdam? Yung parang satisfied ka, parang in literal or simple terms, parang, Lord, check. Yes! Tama? Why? Kapag kumakain tayo, nasa-satisfy tayo. Ganun din sa salita ng Diyos. Kapag nakakarinig ka ng salita ng Diyos, nasa-satisfy tayo. Hindi physical, kasi hindi lang nung tinapay na nila, no? Hindi ka mabubusog doon. Alam na bubusog sa inyo? Yung kaluluwa. Our soul, our mind, our will, our emotion, punong-puno tayo ng Panginoon. Tandaan niyo, ang kaluluwa natin hindi mapupunuan, hindi mapukontento sa mga physical na pagkain. Tanging salita lang ng Diyos. Panghuli, para punong-puno tayo ng kagalakan, matutunan natin magtiwala sa sovereignty ng Diyos. Sino po rito? Alam niyo po yung ibig sabihin ng sovereignty. Ang ibig sabihin po niya, siya ang may otoridad, may kapangyarihan, may pahintulot sa lahat ng nangyayari. Walang lumalagpas sa kanyang mata. Lahat ng nangyayari sa buhay natin sa Pilipinas, alam niya lahat. Amen? May kapahintulutan niya. Meron pong isang istorya sa Bible, siya po si Apostol Pablo. Sumulat po siya ng liham habang siya'y nasa loob ng kulungan. Pag kayo po ay nakulong, ano mararamdaman niya? Malungkot, baka ma-depress, di ba? Alam niyo ba ang ginawa sa kanya? Next mo ka, i-small the verse. Isang yan. Ano ginawa? Sinaktan sila, pinaghuhubaran, pinahugpit, inampas ng paulit-ulit, pinilanggo sila,
physical, emotional, yung pain na kanilang pinagdaanan. Pero listen, anong ginawa nila? Nag-complain ba sila? Ano sabi ng Bible ginawa nila? Happy ka ba sila Pablo Sales? Ano? Nalalaki na! Umami! Paano magagawa ito ng natural na tao? Hindi kaya. Ang makakagawa lang ito ay mga taong punong-puno ng kagalakan ng Diyos. Alam niyo ba? Sabi niya doon sa kanyang liham, iba rin po. Bakit yan? Yung kanyang pagkakakulong nakatulong ng malaki. Kasi tandaan niyo, sabi niya ganito, yung nakulong ako, okay, buti nga ako nakulong ako. Thank you Lord, nakulong ako. Bakit? Kasi yung mga bantay ko sa kulungan, nasyaran ko ng Word of God. Amen! Yung mga bantay, yung mga preso na nandito, nalaman nila na nakulong ako dahil sa salita ng Diyos. Paano maririnig ng mga nasa kulungan yung salita ng Diyos? Hindi ako ipapadala. Kaya kailangan na ako'y makulong. Pero hindi siya nakulong dahil sa maling gawa. Kinulong siya dahil sa magandang balita ng Panginoon. Kaya alam niyo sa buhay natin, kapag may kagalakan tayong nagtitiwala, ito ang nagiging kalakasan natin. Panghuling verse, kapatid, Nehemiah 8 verse 10. Huwag tayong malulungkot. Kapag nakakaranas tayo ng mga problema pagsubok. Because the joy, sabi sa the joy of the Lord is your strength. Siyang nagpapalakas sa iyo na kahit anong dumating sa iyong buhay, mapagtatagumpayan mo ng merong ngiti at punong-puno ka ng pag-asa na kumikilos ang Diyos sa buhay mo. Amen? Sige, mananalangin tayo. Let's close our eyes and bow our heads in prayer. Heavenly Father, maraming salamat po Diyos. Pinagpapala mo ang salita sa aming puso. Hindi na kami mabubuhay sa alala. Hindi kami mabubuhay sa kalungkutan. Maaaring sa mga oras na ito, Lord, kami sumuway. Kami nagkasala dahil sa aming mga ginawang kamalian. Kami nag-aalala, nabuhay sa takot. Kaya Panginoon, ngayong oras na ito, hihingi kami ng tawad. Dahil nais namin na makaranas ng kagalakan na nanggagaling sa iyo. Sige kapatid, sabay-sabay tayong manalangin. Humingi ng tawad sa Panginoon galing sa puso. Buksan mo bibig mo. Sabihin mo sa Kanya, Panginoong Jesus, patawarin mo ninyo ako. Ako'y isang makasalanan. Marami akong pagkukulang sa iyo. Pinagsisisihan ko na kong lahat. Binubuksan mo ang puso ko. Tinatanggap kita sa buhay ko bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Tinatanggap ko ang pagpapatawad mo, buhay na walang hanggan. Sa pangalan ng Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Sige po, kayo na po tayo mga kapatid. Salamat sa Lord. Let's lift up our seed offering. Ano po itong seed na ito? Alam niyo ba, kanina nagbigay tayo ng ating offering sa Lord. Tithes, offering, 10%, and even more. Alam niyo, ito ang sinasabi ng salita ng Diyos. Na kapag merong tinanim, kala ko kasabihan mo, pero kapag merong tinanim, merong aanihin. Gusto ba natin umani ng masagana? Alam niyo, totoo ito. Kapag tayo ay nagtatanim, sigurado may aanihin tayo. Para saan ito? Para lalo pag lumago ang gawain ng Panginoon. Yung mga gawain dito na hindi nasusuportahan, masusuportahan natin sa pamamagitan ng pagbibigay. Kaya Lord, maraming salamat. Nataas ko namin ang mabinding ito. Lord, i-bless mo na po mga kapatid ko. Yung kanilang mga trabaho, yung mga nagpapadala sa kanila, Lord. Yung mga negosyo nila, yung mga binibenta nilang mga lupa o ano man yun, Panginoon, yung mga transaction. Lord, ikaw po ang magbigay sa kanila ng pagpapala. At Lord, tinatanggap po namin ang masaganang ani sa aming mga buhay. Kasabay nito, Lord, idinadalangin ko po ang bawat isa. Mabubuhay kami ng may kagalakan. Mabubuhay kami na mananatili sa iyo. Yung aming pagpunta ngayon ay simula ng aming magandang
Jesus